Nood mo ito. Dahil alam kong isa ka rin sa mga gustong kumita sa pamamagitan ng pag-upload ng mga Facebook video natin. At isa nga sa mga pinakamalaki ang tsansang kumita ay ang Facebook Reels. Ito ang una nating dapat iwasan. Iwasang mag-upload ng mga Reels video na lampas 60 seconds. Dahil ang Facebook Reels ay maximum 60 seconds lamang at kung lalampas ka rito ay malabo na ang tsansang ma-count ni Facebook ang iyong video bilang Reels. Tip ko sa'yo, kung may video tayo na mahahaba, cut natin ito sa best part lamang dahil ang atensyon ng mga tao ay mabilis mawala. At malaki ang tsansang mag-swipe na lamang sila dahil hindi natin ipinakita agad-agad ang pinaka-highlight ng mga video natin. At kapag may lampas 60 seconds kang video sa Reels mo, ay agad mo nang ayusin. At uulitin ko po na ipakita mo agad ang best part or exciting part ng iyong video dahil maikli lamang ang timer. Sana malinaw po. Punta tayo sa kasunod. Ang pangalawang dapat nating iwasang i-upload sa Reels ay ang mga video na may watermark. Ano ba ang watermark? Ito ay ang mga video na galing sa ibang social media platform na in-upload natin sa Reels. Ito ang mga halimbawa niyan. Pero huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa iyo kung paano tanggalin ang mga watermark na yan. Sundan mo lamang itong gagawin natin. Pagpunta lamang sa iyong TikTok account at piliin ang video na nais mong tanggalan ng watermark. At kapag nakapili ka na, i-click mo lamang ito at i-click mo ang share button. Lalabas ito at i-click mo ang copy link. At kapag na-copy link mo na, ay magpunta sa iyong Play Store at i-download mo lamang itong TikSaver. At kapag na-download mo na, i-open mo lang at automatic, makukuha niya na ang na-copy mong link at i-click mo itong video. Automatic may nalabas na ads at skip lamang natin ito. Makikita mong mapupuno na itong bilog. At ready na yan at wala ng watermark. Ganun lamang po magtanggal ng watermark. At pwede na po natin i-upload ito sa ating Facebook Reels. Lumipat na tayo sa kasunod na dapat nating iwasan sa pag-upload ng Reels. Iwasang mag-upload ng mga Reels video na may music na sikat. Ito ang pinagmumula ng copyright claim at liliit ang tsansa na ma-monetize ang iyong account. Dahil kasi sa copyright claim ay nagkakaroon tayo ng violation kay Facebook. At kapag ang may-ari ng sikat na music na ginamit mo ay nag-appeal ng reklamo para mabigyan ka ng strike, mas lalo lamang liliit ang ating chance ma-monetize. At ang masaklap pa rito, kapag nagkaroon tayo ng strike ng 3 beses ay maaaring ma-delete ang ating mga account. Ngunit, kung ang may-ari ng music na ginamit mo ay nag-appeal ng share revenue, ay maghahati lamang kayo nito sa kita ng iyong video. Sa pagkakaalam ko, 40% lamang ang sayo at 60% naman para kay Facebook at may-ari ng music. Sana ay malinaw po sa inyo. Punta na tayo sa kasunod. Iwasan po nating mag-upload sa ating mga Facebook Reels ng static images. Ano ba ang static images? Ang static images ay ang mga pictures or photos po natin na ginawang slideshow para maging video. Kung may mga ganito po tayong video sa Reels, ay agad na po nating burahin kung gusto po nating kumita. Dahil nade-detect po ni Facebook ang video na may taong gumagalaw at ang video na may tao nga pero hindi naman gumagalaw. Sana'y na-gets nyo po. Bago po tayo magpatuloy, ay maaari mo bang i-comment sa ibaba kung nakatulong sa iyo ang video na ito? At maaari ko rin bang hingiin ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa ating munting channel. Tumalaki na ang ating pamilya dito sa Facebook at YouTube, kaya naman magbibigay na ako ng shoutout sa ating susunod na video. Mag-comment ka lamang kung gusto mong ma-shoutout at magpatuloy na tayo. Ang kasunod naman na dapat nating iwasan ay upload sa ating mga Facebook Reels ay ang mga video na ang nakikita lamang ay ang mga bata. Yes, tama ang pagkakadinig mo, ayaw ng Facebook na ang ating ginagawang content ay ang ating mga anak. Hanggat maaari, nakikita pati ang parents ng bata or ang mga guardians ng mga bata nang sa ganun ay maging valid ito kay Facebook. Ngunit, kung ang laman lamang ng ating mga video ay ang ating mga anak or mga bata, ay malabo pong ma-monetize ang ating mga Facebook account.
Tips ko lang po, kung nakukyutan kayo sa inyong mga anak, magpakita po kayo sa una ng video, at ilipat ang camera sa inyong anak at ilipat naman ulit ito sa inyo kung tatapusin nyo na ang inyong video. 100% accepted po yun. At isa pa, sa mga dapat nating iwasan sa pag-upload ng ating mga Facebook Reels, ay ang mga video na galing sa ibang tao. Kung i-upload lamang natin ang video ng ibang tao nang direkta sa iyong Facebook Reels, ay maliit na ang chance na monetized pa ang ating mga account. Ang gusto kasi ni Facebook ay ang mga video na authentic at original. Which means, ikaw mismo ang may gawa. Ngunit, may paraan naman para maging valid ang mga videos na kinuha natin sa ibang tao. Hayaan nyo, gagawa rin tayo ng video para dyan. Masyado na kasing hahaba ang ating video kapag isiningit pa natin iyon. Anyway, mabalik tayo. Kung mag-i-upload tayo ng video ng ibang tao, ay dito rin pumapasok ang unoriginal content. Mahihirapan tayo mag-apply kay Facebook para sa monetization kung may unoriginal content tayo na issue. Dahil hindi po sinasabi sa atin ni Facebook kung anong video natin ang may issue or unoriginal. Hanggat maaari, iwasan po nating lahat ang aking mga sinabi sa inyo, nang sa gayon, ay lumaki na ang chance natin para ma-monetize ni Facebook, at kumita na tayo. Punta na tayo sa tamang pag-upload ng Reels. Una, magpunta sa iyong Facebook account. Mula homepage ng Facebook, ay pindutin lamang ito. At kapag narito ka na, ay i-click ang Reels. Hintayin mag-loading at i-click ang Create. For example lamang po ito. At i-click ang Next. At kapag narito na tayo, ay maglagay ka ng title na sa tingin mong searchable at madaling mahanap. At huwag kalimutang maglagay ng hashtags, lalo na ang hashtag Reels. Ang hindi paglalagay ng hashtags ay isang malaking wrong move po para sa atin. Dahil sa hashtags rin po, nakasalalay kung kanino isa-suggest ni Facebook ang ating mga video. Kung nailagay mo na po ang iyong title na searchable at hashtags na also searchable din, make sure na naka-public at maaari mo na itong i-post. At kung